Kindly sit down. Salamat po. Nandito po sa kamay ko ang listahan ng mga kasama kong opisyalis sa gobyerno natin. Pero marami sila masyado. Ang importante sa akin, kayo, hindi sila. So, may I just present to you the cabinet members of my administration helping me run the country. First of all, I'd like to extend my gratitude to the Japanese people and government for hosting so many Filipinos and providing them work gainfully employed in the country of Japan. Maraming salamat po sa inyo. At ang Japan ho, ang pinaka number 1 na tumutulong sa bayan natin. Bilyon-bilyon ho ang binibigay para makatulong sa ating bayan. Kaya again, I said for the second time, salamat po sa inyo. Now, let me just give you a few, hindi masyadong marunong Tagalog, nawawala ako minsan, I rumble on to just being a Bisayan, and then I forget, then I shift to English. And so may I just say that ganito ang ginagawa ko para sa bayan natin. Nung tumakbo ako ng presidente, siguro wala kayo doon, at that time you were here, I promised 3 fundamental issues sa ating bayan. 1 is graft and corruption. Ang analogy ko dyan is parang eroplano tayo na nandyan sa runway, bumubuelo na. Pero all these years, hanggang runway lang tayo, talagang hindi tayo naka-take off. And one of the things that I blame for this entire whatever, Filipino thing lot, is because of corruption, has really pulled down the country considerably. Second ho, I promised you itong drugs kasi mabigat na problema sa bayan. Ang third, criminality. So, mag-umpisa ako sa graft and corruption. Sabi ko ho, wala na yan. At sa lahat ng bagay, sa gobyerno, ngayon po, I order them online na lang kung maaari. Huwag na hong magpipila pa, then wait for so many hours. I hate to see Filipino queuing under the heat of the sun or rain. At sabi ko, kaya naman talaga niyan. Napakamarami ng computer na nabili ng gobyerno, libo-libo na po at pahirapan pa rin. So sabi ko, ease up the burden of the Filipino. Kaya dito kay Secretary of Labor, kay Bebot Belio, I think, because the Secretary of Justice noon yun sa panahon ni Arroyo. Sinabi ko sa kanya, I want a place, isa lang, tapos nandyan na yung booth ng NBI, kiosk ng BIR, booth ng police, at kasi sabi ko, kung computer man palang ang pag-uusapan at expedites everything, why don't you make use of it? So kayo, next time, gusto ko sa isang building lang po, doon kayo sa NBI, doon maghintay. Tulbok-tulbok lang yung yawa na bakit din nila. Why do you have to
I don't want you to wait. Ito, kung nandyan, computer man kaya yan, super fast, di lalabas yan kung anong record mo. Kung ikaw ba'y NPA, kailangan ng trabaho, di bigyan ng visa o... Kung ikay food upper, pumasok ka sa yung door na yan, tuloy-tuloy ka na. Wala na problema. Yan ang gusto ko po. One-stop shop. Talagang one-stop shop. Yan ang gusto ko mangyari sa pati yung maritime, yung sa mga sailors natin, ganun rin. But I'm thinking really seriously now, dito na magkaroon kayo ng sariling bangko ninyo. Ayun. Maybe yung postal bank ng gobyerno, wala namang sumusulat ngayon sa sulat, my love, dadating ako dyan. Puro load lang naman yan. Load lang yan, love, ngayon, hindi na sulat. So, I want to make life comfortable for you. Kaya maasahan ninyo talaga yung korupsyon. Mag-uwi kayo ng Pilipinas, huwag na ho kayong matakot, do not worry. At kung ito, hindi ako nagbibiro. Pagpunta mo ng Pilipinas, may police, customs, o immigration at humihingi sa iyo ng pera, sampalin mo. Sampalin mo. Sabihin mo, sabi ni Mayor doon sa Japan pagpunta niya, putang inan, huminti talaga kayo. Ako'y, sampalin mo. Tapos, you create a scene. Magsigaw ka, magbastusin mo. Tapos malalaman, marami namang media dyan. O di makukuha nila. Tapos radyo, may dito nagkagulo. Kasi bakit? Hiningan mo ka ng pera. O kinuha yung mga bagay-bagay mo. Yung nasa bagahe mo, huwag naman tunilada. Siguro mga 10 bag siguro, okay na yan. Kung commercial quantity, ika nga, yung sobra-sobra, ipagbili-bili mo, medyo mabigat yan. Kasi ako nang may agrabyado niya. Kasi ang taxes o ang buwis. Pero kung yung sa bag mo, kunin yung mga bagay, huwag kang pumayag. Pagka kinuha yung kunin mo ulit, sabihin mo, hindi yan para sa iyo. Kung yan lang kasi ang paraan na madisiplina ko lahat eh. Alam mo, at during my time, be assertive sa mga karapatan mo. Huwag ka lang pa-assert sa akin tapos durugista ka pala. Putang ina. Pero kung sa mga ano ninyo sa buhay, BIR lahat. Be assertive. So, huwag mong kunin yan. Tapos yung mga, many years ago, I was still mayor. Yung kaisa-isang TV set na dala-dala niya, may nangyari doon sa airport kasi hindi ako nakapigil sa... Pati ba naman yung sabi ko, putang inang liit-liit niyan, pakialaman mo pa. So, pakilala ako, sabi ko si Mayor Duterte ako. Putang ina mo, sipain kita dito ngayon. Kasi, gano'n niya, ang pahirapan na talagang walang kakwenta-kwentang. Diyan lang kasi tayo, diyan kayo makatulong sa akin para mawala ang katiwalian. Kayo na mismo
Parang pagpasok mo sa airport, parang ano ka na, parang mayor ka na rin. Ay, yung astang mayor na, gano'n ba? Tapos, marami ito. Bakit? Marami. Marami akong bigyan. Ilang malita. 3, 4, okay lang. Ito to. Yung ano bang, what's the value of this thing? Alam ko, pag may nakita isang bala, sabi mo, kainin mo. Ano mo, kainin mo. Pag may bala, galing sa'yo yan, kainin mo yung putang ina yan. Pag hindi, sabi mo, kainin kita buhay dito. Just be assertive, tapos kung sa publiko ka, create a scene. Yung magwala ka. Tapos sabihin mo bakit? Na ngayon, pag may number. Ngayon, sa Pilipinas, may PTB4 tayo. After the news, sa umaga, I will require mga 1 hour. Text lang kayo. Text mo lang. 888 man yan, text. Dito if you want to name the official, fine. Sabi mo, ito si Alejandro Martinez, empleyado dito, hiningian ako ng ganon. Lalabas yan sa screen. So, the people of the Philippines would know anong ginagawa nitong ulol na to. Lahat yan, police, military, custom, lahat. Ngayon, in fairness and in obedience to the rule of the right to be heard, bigyan ko siyang panahon. Sagutin rin niya doon sa text. Limited to few sentences. Hindi po totoo yan. Ganun. Ngayon kasi wala naman tao magwala ng pera na lang kung ang nire-report mo, inano mo kasi walang sustento sa iyo. Ganun yung mga ulol na yan eh. Yan ang ayaw ko dyan. Mag-iwan ng asawa tapos galit. Ako ang iniwan, ako pa anong susustento? Baliktad. Itong mga unggoy na to, iniiwan yung asawa, sumasama sa bata, ayaw pa magsustinto. Ang nangyari sa buhay ko, iniwan ako ng asawa ko, ako ang nagsustinto hanggang ngayon. Hindi, okay lang, di ba? Kaya nung patawa ito, pero pasaway, pero mabuti lang. Nung nag-oath ako, President, Pilipinas, asawa kong number 1 nandito. Yung number 2 nandito. Saan ka nakakita na ganong style? You know, there are things which you cannot avoid in life. But you have to be fair. Yan ang ginatang ko sa lahat ng bagay sa gobyerno. Just be fair to your fellow men. Ngayon, kung hindi mo talaga kaya yung sweldo mo, maliit naman talaga ang sweldo mo. Kaya sabi ko, ako po yung nagsisikap that we will earn more so that by the time, ito ang pangako ko at sana naman sa Diyos sa inyo, na ang pagtrabaho niyo sa labas hanggang dyan na lang. Next generation, Pilipinas na ang kanila. So, we will do away with so many things, corruption, then drugs. Alam mo, mayor po ako. At nung mayor ako sa Davao, alam ko ang problema ng droga. Kaya pa noon, binibira na ako ng human rights. Kasi naman po, sinabi ko, nung na-mayor ako, if you are a kidnapper here, staying,
in my city. If you are a hold-upper, kung wala ka namang magawa sa buhay mo, kung ikay poridorogista, get out of my city. Else, kayong taga Davao, alam ninyo yan. Sabi ko talaga, umalis kayo, kundi patayin ko kayo. So, yan ang, do not destroy the generations to come because I will not take it just like that. Talagang ihiritan ko kayo. Sa Davao, we progress not only by leaps and bounds, but we overtook all cities sa Pilipinas in the early stages. The growth rate was about 4. We're hitting 7 at one time. Kaya lang, there's always a limit sa space, pati yung pangyayari sa bayan natin. But we were the highest. Ngayon, ganito rin sana ang gusto kong mangyari sa Pilipinas. Early on, I gave the same warning na huwag ninyong sirain ang bayan kong Pilipinas kasi hindi ko matanggap yan. Talagang papatayin kita. At huwag ninyong sisirain yung mga anak namin kasi yun ang magsubo ng lugaw kung ako'y inutil na. The reason why we protect children is because pagdating natin sa edad, sila na yung bibili ng medicine. Hindi naman tayo. Sila na yung magpakain, oxygen, hospital, lahat. So, we take care of them. We gave a premium, importansya talaga sa tao. Ngayon, itong mga kalaban ko, kami sa local, yung nag-umpisa talaga ng garbage na yan, sabagay, yung iba totoo. But hindi naman lahat. But anyway, kung saan dyan ang totoo at hindi, basta sinabi ko, ayaw ko. So, that started itong druga-druga, tapos patayan. Noong nagpresidente ako, alam ninyo, sa totoo lang magprangkahan tayo. Tignan ninyo ako sa mata ninyo. It was not until I became the president na lumabas na ang totoo sa bayan natin. Hundreds of thousands. Pati ako natulala. Alam ko sa Davao problema ba ito? I started to squeeze everybody. Lumabas ang totoo. The naked truth was that we are a nation na napakaraming addict. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila, marami na 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulol na to. Putang ina nila. Hindi na alam 3 million, that was the figure that was given by General Santiago when he was a PDEA chief 3 years ago. Pag umpisa ko ng presidente, hindi ko sinali yung akin. Because every day may nagsasurrender pa. And I am very sure that by the end of the year, I would have reached the million mark. 7, 800, 800 something na tayo ngayon. So kung idagdag ko yan lahat, that's about 4 million drug addicts in my country spread around the entire Republic of the Philippines. At ito ang dapat isipin ninyo. And I don't know about, sabi ko sa military pati police, gusto ninyo kayo, mukhang hindi ko kaya. Ganito yan. Halos lahat ng mga barangay captains nasa negosyo. Madali ang negosyo. Madali ang pera eh. Police. Wala masyado sa military. Few. Police, barangay captain, mayors and governors, judges. We are already into the narco politics. Kasi yung mga barangay captains are elected.
mga kagawad, councilors, mayor, governors. Kaya ako hindi pumayag ng election, sinabi ko kay Speaker Alvarez. Nandito po si Speaker, pakipakilala mo. Ayan. Huwag ka lang magalit. Siya, pati ako pareho. Dalawa ang... Totoo man. So what am I supposed to do with 4 million? 3 mil lang ang namamatay. Tapos yung garbage, you know, you were around during the campaign. It was never an issue against me about drugs. It was not until after I was hitting the rating na dumikit na ako doon sa 32, 33, 34, tapos 27. Doon, last minute na basura, ako raw may deposito sa bangko. May deposito akong bilyon, ba't pa harap kayo dito? Wala na, doon ako sa ibang papasyal-pasyal. So, lumabas yung issue. But, yan yung binusura na sa akin. Ngayon, pinatuloy nila. Tawag ng yellow fever. Ang problema nito, ulitin ko, ayaw ko kasi makipag-away. Tarantado itong mga Amerikano na to. The Americans are really a bully. Yang sa Bisaya, daog-daog. Sa Tagalog, api-api. Maapi-api itong mga yawa na to. Ang unang bumira sa akin, isang lalaki based in Manila sa human rights. Niwawarningan ako. Pinagpasensyahan ko lang. Okay lang. Sabi. Bakit? Totoo naman. Tapos, binibira ako ng State Department. Then there's this lady sa office of the President, then Obama. Alam mo, nung mayor ako, binibira na nila ako. But that was different because mayor lang ako. Ngayon, kung gano'n lang ang tingin nila sa akin, if that is how insignificant my existence in this planet is to them, okay lang. Kasi mayor lang ako. Kung naging presidente ako, I carried the burden of sovereignty. So kung talagang mapapahiya ang Pilipino sa labas, sabihin, pinatay pala niya, killer pala yung presidente. Baski na yellow yan o blue or black, mapapahiya yan in public. Mas lalong magalit nga tuloy sa akin. But then, it put everybody in a very awkward position outside. Dito sa Pilipinas, sige, bakbakan tayo, politika. Alam niyo, alam kayo, mga taga, alam niyo, basura lahat yan. Okay lang. But to chastise me, to reprimand me, tapos takutin ako, dito ako pumutok, kaya ako nagpuputang ina. Alam niyo bakit? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Binabastos kasi tayo. Pag sabi na, human rights, like to remind the president that if there's find out there's a violation, he can be tatakutin pa akong ipakulong. Putang kulong. Ikaw, putulan ko ng ulo. Tapos sabihin pa, then we'll begin to cut aid and assistance. That's a demeaning statement. Para akong aso na unleash, na magtapon sila ng pandyan, pipigilan ng aso. Ako naman, tahol ng tahol, hindi maabot yung... Yun ang gusto ng mga... If you have the evidence, go ahead and
file the case. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. Yan ang magagawa ko naman. I am not a Filipino for nothing. Baski ganito lang kami kapobre, puta, wag do not fuck with our dignity. Sabihin nila, si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka. Ulol ka pala eh. Ngayon mo lang nalaman? Ganon ako, ganito, ganon. Hindi na bali, basta ganito yan para sa lahat. And this is really for all of you Filipinos and for the entire world. Baski anong bagay magka-diferensya, wag lang basta bayan na ang pag-usapan. Tangina, hindi talaga tayo magkaintindihan. Drugs with 4 million, narco-politics na. With the election of De Lima, the national portals of narco-politics has entered the political life of our country. Kaya sabi ko, how do you solve now the 4 million? Yan ang hindi tinitignan ng Amerikano. Ang tinitignan lang niya, yun na mamatay ng mga drug addict. If at all. Ang iba doon, talagang sinalvage. Ewan ko kung sino. Yung iba, binabalot pa ng plaster. Sabi ko, we are not manufacturing mummies. Parang mummy ng Egypt eh. Sabi ko, if you really want to stop the guy, just shoot him with one bullet in the head. And that's it. Bakit man tayo magbalot-balot ba dyan? Ano ito, suman? Kaya ako maligaya kasi wala man akong ibang masumbungan sa Bisaya. Sana ako magreklamo. Di sa inyo. Inaapi-api tayo. But you know, in the course of my Sabico separation, it is provided in the Constitution. Section 7, Article... sabi doon, our country must formulate an independent foreign policy. Ayaw ko dyan, kasi yung mga Amerikano nandyan, sabihin naman ng mga militar, sir, kailangan natin ng equipment, gano'n. You know, sabi ko nga sa military, I am not a wartime president. Remember that. I am a president seeking peace for my country. Kaya, nung na-presidente ako, wala pa. Inuna ko na ang komunista. Sabi ko, we have been fighting for 45 years. Do you mean to say that you want another 45 years of fighting? Magkasama kami, left po ako, sa left ako. Hindi ako kandidato sa mga oligarch pati mayan. Left. Kaya kami nakakaintindihan. Kaya kita mo yung overtures ko, pumayag sila, nag-uusap na tayo, wala nang gera ngayon sa ating bayan, NPA versus government. We are talking in Oslo. Dito yung negotiators natin as we go along, si Perfecto Yasay, the Foreign Secretary. So, maniwala ka o hindi? Sa dormitoryo kami noon, kami ang magka-roommate. Bright ito. Valedictorian, salutatorian ito nag-graduate. Then, ang kaharap
namin sa kwarto si Bebot Belio, taga Isabela. Lucano ito. Okay. Okay to. Magka-classmate kami, but they are the brilliant ones. Sunny Dominguez, yung ating finance secretary. Kindergarten to high school, kasi napaalis ako sa Ateneo, second year, siya na lang, but they graduated yung klase namin. He was the valedictorian. Oh. Alam mo, ito si ating Secretary of Agriculture, Governor Manny Piñol, is a magna cum laude graduate yan. Ito lang. Graduate, magna, puro yan sila mga utak. Senator Cayetano. Nandito si Ma'am Lani, Mayor ng Taguig. Asawa niya, Ma'am. Tama, maganda si Ma'am. Gwapo si Cayetano. Pero kung ako kasing gwapo niya, ako, ubos. Pacquiao, ibig sabihin. Si Mark Villar sa DPWH. And Defense Secretary natin from Cotabato City, si General Lorenzana. Alam mo ito, si General Lorenzana, ang may sabi pa sa akin, taga Cotabato City ito, Ilocano, pero Cotabato. Yung mga Ilocano lunggo sa... Yan. Tapos si pastor pa ang may sabi sa akin. Ano, abid mo ba alam yung sekretary mo of defense? Classmate ko yan. Sabi niya, valedictorian namin yan. Kita mo naman, ang buhok na ubos ka-aral. Si Secretary Pernia ng NEDA, right from UP. And totoo lang ha, hindi ako nang ano. Kilala nyo, Art Tugade. Classmate ko sa San Bernardo, valedictorian namin. Huh? College of Law. 1972. Sa DTI, sa Go Negosyo. Medyo ito yung... And si Senator Estrada. Exercito Estrada. Ang ating National Security, pareho yan sila, Estrada yan, basta ano, ganong muka. Pareho yan sila. Si Gerald Esperon, ang National Security Advisor ko. Si Cabinet Secretary, si June Ivasco. Alam mo, istorya nito, June Ivasco, pati isang pare, nagagong yun. Sama niya, si Father... dalawa ito silang pare. Piskal ako noon. Nahuli ito ng military sa Libungan. Cotabato. No? Nagplenom-plenom ito sila. Natsambahan. Ngayon, ako yung piskal, ako yung inquest. Ako lang yung nag-iimbestiga doon ng takot kasi lahat sa rebelde. So, sabi ng si Stares kung kilala niya. May nahuli kami dyan, 2 pare. Tapos sabi ko, sa harap talaga ng piskal yan kasi yung affidavit.
ito bang sinasabi mo dito, totoo to? O sabi, salvage na lang namin. Walang kwenta mo. Tangina mo, pare. Padre Tison, isa maliit. Sabi ko, pare. Tapos sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, taga Maribohok ako. Bohol, Maribohok. Sa taga roon yung lola ko sa tatay ko. Baka pinsan ko po yung mga gago kayo. Pare, masabi ko din po. Matpapatay, hayaan mo na lang. So, nung nanalo si Kore, wala silang trabaho, pumunta sa akin, naghingi ng trabaho, binigyan ko naman. Sabi ko dyan, technical assistant. Eventually, he became my chief of staff. Then to become the mayor of Maribohok for 9 years. Tapos cabinet na. Star-studded ito sila. Si Andanar, Salpanelo. Ang ating gwapo na congressman sa Bohol, Arthur Yap. Kayo ang taga Davao, if you remember, pastor ito siya sa Victory Chapel, taga Davao. Pastor Erne Abella. Ito si Energy, si Alcose. Si Wanda Teo ng ating tourism. Si Sal, ito yung abogado ng mga artista. At ito, kung gusto mo ng chismis kung anong nangyari talaga. Dito ka, Sal, tumidig ka nga. Itong si Sal, hardworking. Yumaman lang ito sa mga away ng mga artista. Yung mag-asawa. Yung magkakaso-kaso. Ako po ay ordinaryo lang, kagaya ninyo. 75, 76, ganun lang yan. Hindi naman masyado ako nagmamadali kasi I finished my high school 7 years. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, matapos ka kaya? Sabi ko, wala man tayong pagmadalaan dito sa buhay na to. Sige lang, bilyar. Minsan nahuli pa ako ng nanay ko, yung talagang takot, binalo sa ganon-ganon. Kaya yung nanay ko kung buhay ngayon, idemanda ko ng child abuse. Talagang... Tapos kayong mga Bisaya, alam niyo yan, we have this colloquial term na hanggang pantalan ka lang. Di ba? Yung ayaw natin magtrabaho, mga kapatid, yung mga lalaki, magalit yung tatay sabihin, ikaw, litsi ka, hanggang pantalan ka lang. Di ba? It's a colloquial or idiom developed along the years. Sabi ng tatay ko na, ikaw, sikang anak ka, hanggang pantalan ka lang. Sabi ko, sige lang, basta bayaran lang ako sa kinakarga ko, okay lang. Pero sa totoo lang itong lahat na nakarito mga artugadi, ito bilyonaryo na to. Huwag sabihin magnakaw pa ito. Bilyonaryo ito. College of Law pa kami. CEO na yan ng Delgado Shipping. Puro mayayaman. Yasay he is a professor sa Western Side sa Hawaii University. Pero sa awa ng Diyos, ito trabante ko ito lahat. Gaya ng sa law school kami. Classroom kami naman doon sa College of Law, magtinginan lang sa mata. Kaya kung mag-aral ka noon ng libro, ganoon ka talaga.
Kasi oras ka gumanon ka, tapos karap mo yung mga ulol na, kasi, sige, wala na. Pagdating ng 5:30, tuloy na lang natin. Sa awa ng Diyos, okay ako, 4 years. Ganun lang ang buhay. So, then, para inspirasyon, not really because na, ayaw ko kasi yung, meron gusto ako sabihin, pero it's, I do not want to, sabihin ko na lang. Pero hatiin ko. Mas komportable ako dito sa Japan. And even China, if I mention the state. Kasi hindi na may ako diyan O baka mamura ko lang yung the other side of the world. Hindi maganda ang tratamento nila sa mga kababayan ko. Kapag maumpisa ako dito, puro mura, matatapos na dito. So, we have to improve on the economy because that is the only, yan lang ang paraan. That's the only way really to na balang araw na hindi mo na kailangan bumalik pa dito. At least kung magbalik-balik ka dito, bakasyon ka na lang. Hindi na sana I can improve on the economy and in the fullness of God's time. Alam mo, ang pinaka maano sa atin is isang Japan. Japan talaga ang pinakamalaking tulong natin. Airport, yung mga roads natin, it's about 6 billion yung kanilang natin, nakaprogram. 6 billion, you times it by 48, 47. That's trillion. Grabe ang tulong nila ng I don't know, but Japan is very attached to us. And for the fact that they are really so very kind. Wala akong sa Japanese people except. So in return, kaya tayo ng mga Pilipino, pag napunta sila doon, gusto ko nga iyang protektado sila. Ayaw. Ngayon po, pwede ka nang lumabas. Kasi ang ayaw ko, lalo na yung iba, is nagtatrabaho kayo dito, nagpapakamatay kayo sa pagod para kumita lang. Pagdating doon, padala ninyo yung pera ninyo, either gamitin ng isang ulol at i-hold up yung mga, yung student, i-hold up. Yan ang ayaw ko. Kaya yan kasi ang hindi ko talaga matanggap. Kaya sa Davao, ikaw mag-rape ka ng 1-year-old, mag-rape ka ng 18 months old. Wala na tayong pinag-usapan dyan. Okay, yung taga Davao. Pagka ganon ang estilo mo sa buhay mo, caution flies. So, gusto ko nga ibalik, ganito yan para maintindihan ng mga putang ina. Pero walang itong pare, pero hindi sila kasali sa putang ina. Alam mo, hindi naintindihan nila. Sabi nila, Duterte, may death penalty noon. Wala man nangyari. Ganon rin. Bakit mo gustong ibalik? Ulol. Hindi ka naman tarantado. Hindi ako ang presidente noon. Kasi kung ako ang presidente noon, wala tayong pinag-uusapan dito. Kasi wala daw nangyari. Mayroong death penalty. Ginagamit yung utak. Ilagay mo ngayon yan. Sabi nila, hindi na. Kasi marami na ngayon. Sa kulungan, 1,000.
Hindi, mag-ihaw tayo mga 5 araw-araw. Ano problema niya? Totoo. You know, ganito yan. I will end because mayroon pang akong maraming... Hindi kasi kakahiya naman, pahintayin sila. Ganito na lang. Kalimutan mo na yung Universal Declaration of Human Rights. Kalimutan mo na yung batas natin. Let's just yung pinanganak ka sa mundong ito. Tapos trabaho ka. Pamilya mo, grade 1 pa lang, alam ko tatay ko noon, mag-loan. Ang nanay ko, to her retirement days, hindi dying days, maghihiram pa yun ng 5-6. Lahat ng pulis, maestra ngayon, pati army, naghihiram 5-6. Tapos, maubos na yung pera ko, halos hindi ako kakain. Tapos, i-rape mo kasi drug addict ka, siraulo ka, patayin mo. Tanungin kita, gusto mong mabuhay? What gave you the right to rape and kill my daughter? By what law itong universe na ito, sa bundong ito, sino nagbigay sa iyo ng karapatan na patayin mo ang anak ko, i-rape mo? Dito sa kabila, ito, makinig kayo, Amerikano, Bugokski. Ito dito. Anong kasalanan ko sa iyo? Kayong mga gangster, kayong nasa Pilipino na kinig, yung mga putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Kaya kayo namamatay, ganito. Anong kasalanan ng Pilipino? Anong kasalanan na mag-asawa sa iyo na magluto ka ng siyabo at ipakain mo sa mga anak namin? But what right in this universe of to do that? Huwag na tayo mag-isip ng batas-batas. Sagutin mo lang ako. By what right? Anong kasalanan namin at bakit gawin mo yan sa amin? Masagot mo yan, buhayin kita. Putang ina mo, pag wala kang sagot, papatayin talaga kita. Mabubuisit na ako eh. Na lang, sagot na. Huwag na yung batas. Sagot mo ang batas, makukulong ka o mamatay ka. Just answer me the question. Who gave you the right to destroy the life of my daughter, raping her, after ravishing her, killing her? But what right do you have na kayong tagalabas kung gano'n na lang ang pawis at hirap, saving every, tapos pagdating doon, pabili lang ng sa anak mo para pagdating mo doon, basag na pala. And you know what? Dysfunctional na nga eh. Nandito kayo, may maiwan mga anak. Mabutit na lang kung dala mo. It is by itself a dysfunction already, to be frank with you. Wala na nga ang nanay, tatay, o yung mga sailors. Tapos, lagyan mo pa nando, it becomes really a total dysfunctional family. Magnakaw ito, hindi na mag-aral. So, hindi ninyo you simply overlook the things in life. My American friends, we stick to the fundamental issues about human life. You want to protect, we do not want whoever wants to kill people. You cannot build a nation over the bones of the criminals, if that is what you want to hear. But then, I have to do something by the sheer magnitude of 4 million. Instead of helping me, you are criticized, you chastise me publicly. Insulting, because as a matter of fact, every time you mention about human rights violation,
there's always a few words added, and that is the assistance. You can have it. It's all yours. We will survive. I'm sure I would be a villain to... Ngayon lang, maybe at this time, not all Filipinos would look too kindly about my stand. But in the years to come, in the next generation, they would know that there is such a thing in this world as the dignity of the Filipino people. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pangulong Duterte.